Maaring mabagal si Tesla sa mga di-kuryenteng sasakyan, ngunit pagdating sa Optimus, taya namin na ang pag-unlad ng Tesla na walang makakahabol. At ang kamakailang kaganapan sa We Robot ay ang pinakamalinaw na patunay na ang Optimus ay nasa mga huling yugto nito bago ito aktwal na umabot sa mga customer o sa halip. Bago magsimula ang milyon-milyong customer sa amin na maglagay ng kanilang mga pre-order. Napakahirap na palampasin ang isang robot na maaring gumawa ng malawak na hanay ng mga gawain, makipag-usap sa mga tao, o tumugon sa mga utos, lahat sa mababang presyo na 20,000. Ngunit dahil ito ay kahanga-hanga, ang Optimus ay nag-uudyok ng maraming talakayan tungkol sa antas ng autonomiya nito, na may ilang mga haka-haka na maaring ito ay kinokontrol ng malayuan. Kaya, ano ang totoong kwento sa likod ng kahangahangang pagganap ni Optimus? Hindi namin itinatanggi na talagang ninakaw ng Optimus robot ang palabas sa paglulunsad ng Robotaxi event ng Tesla. Gayon, sa teorya, ang kaganapan sa We Robot ay dapat na tungkol sa Robotaxi dahil ito ang pangunahing focus ng kaganapan. Gayunpaman, nang ilabas ni Elon ang isang grupo ng mga humanoid robot sa harap ng karamihan, doon namin napagtanto na ang tunay na mga bituin ng palabas ay ang mga robot na iyon. Wala sa amin ang makapag-isip na ang Tesla ay magiging bukas palad upang magdala ng humigit kumulang 50 mga robot at 2 bagong ganap na autonomous na mga kotse sa kaganapan na nagbibigay sa aming lahat ng pagkakataong maranasan ito mismo. Sila ay hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga lampas sa inaasahan ng sinuman. Bagaman ang Tesla ay naglabas lamang ng humigit kumulang 50 mga robot, ang kumpanya ay maaring nakabili na ng daan-daan. Kinumpirma ng Musk na ang pagsasama ng teknolohiya na binuo na para sa Tesla's EVs sa Optimus ay nagbigay daan sa kumpanya na kumilos ng mas mabilis kaysa karaniwan. Ibig sabihin ay hindi na kailangang itayo ng Tesla ang Optimus mula sa simula, ngunit sa halip ay gumamit ng umiiral na teknolohiya upang mabilis na umakyat patungo sa layuning gumawa ng libu-libong unit sa susunod na taon. Ayon kay Elon Musk, ang mga advanced na teknolohiya tulad ng mga sistema ng baterya, motor, power electronics, at AI mula sa mga sasakyan ng Tesla ay maaari ding ilapat sa mga humanoid robot. Sinabi ni Elon na kahit na ang Robotaxi at Robovan ng Cybercab ay maaring ituring na mga robot, ngunit sila ay mga robot lamang sa mga gulong. Ang paggawa ng robot na Optimus na may mga braso at binti ay nagbibigay daan dito na magsagawa ng mga gawain sa mga espasyong idinisenyo para sa mga tao tulad ng pag-akyat sa hagdan, paggamit ng mga tool, at pakikipag-ugnayan sa mga bagay. Mula ng ilunsad, nakita lang namin si Optimus na gumagawa ng mga simpleng gawain tulad ng pagtitiklop ng mga kamiseta, paghawak ng mga itlog, o pag-uri ng 4680 na baterya mula sa linya ng pagpupulong. Ang mga gawain ito ay medyo masyadong basic para sa mga inaasahan ng user. Karamihan sa mga tao ay gustong gumawa ng higit pa. At higit sa lahat, gusto nilang makita ang practical na utility at mga tampok ng robot ng Tesla sa mga totoong situation sa halip na sa pamamagitan lamang ng mga update na video ng Tesla. Kaya, ang kamakailang kaganapan sa We Robot ay minarkahan ang unang pagkakataon na mahawakan, may contact, at masaksihan ng mga tao si Optimus sa labas ng isang kontroladong setting. Dati, dinala ni Tesla ang robot nito sa isang exhibition sa China, ngunit sa kasamaang palad, ito lang ang prototype na ipinapakita sa likod ng salamin. Gayon, maaring napansin mo na, ngunit ang pagdadala ng isang robot na nasa yugto pa rin ng pananaliksik at pag-unlad sa totoong mundo ay talagang isang uri ng isang mapanganib na hakbang para sa Tesla, kahit na ang kaganapan ay karamihan ay dinaluhan ng mga mamumuhunan, mga bisita, at kaming mga tagahanga ng Tesla. Ang pagpapakilala sa mga robot na Optimus Gen 2 na hindi pa ganap na Pino ay maaring humantong sa hindi gaanong perpektong karanasan para sa mga customer. Patuloy ding nagbabala si Tesla tungkol sa pagkopya ng teknolohiya, ibig sabihin ay masusuri ng mga kakompetensya ang teknolohiya ng Optimus. Kaya, sa tingin namin na ang tagagawa ay kumuha ng isang medyo malaking panganib sa pamamagitan ng pagpapakita ng Optimus, ngunit ito ay magiging isang malaking pangangasiwa upang ibukod ang mga humanoid robot na ito mula sa kaganapang We Robot. Bagamat marami pa rin kailangang gawin, nakakagulat na makakita ng mas komplikadong mga gawain na kayang hawakan ng mga robot na ito. Hindi namin pinalalaking sabihin na ang mga ganitong eksena ay kabilang sa mga sci-fi na pelikula tungkol sa mga robot. Terminator 2, Cinnamon? Gayon, maaaring buksan ng isang robot ang trunk ng kotse at dalhin ang iyong mga pinamili sa kusina. Maaari din itong linisin ang kusina, tumanggap ng mga pakete mula sa Amazon Ferry, suriin ang mga ito, dalhin ang mga ito sa loob, o kahit na magbuhos ng tubig para sa mga bisita tuwing may kasama ka. Nangangahulugan ito na maraming gawain sa bahay ang maaaring hawakan ng mga robot na ito kahit na wala ka ng mahabang panahon. Pag-uwi mo, maayos at maayos pa ang lahat, inaalagaan ang iyong mga alagang hayop,
at pinuputol ang mga damo sa damuhan. Oh my goodness, gaya nga ng laging sinasabi ni Elon, ang future ay parang future. Hindi nag-atubili si Musk na sabihin na ang listahan ng reservation para sa Optimus ay magiging napakalaki, lalo na dahil gusto ng 8 bilyong tao sa buong mundo ang kanilang sariling Tesla bot. Gaya ng binanggit niya sa kaganapan, dahil sa tingin ko lahat ng tao sa 8 bilyong tao ng Earth, sa tingin ko lahat ay gusto ang kanilang Optimus body, at magkakaroon siguro ng dalawa. Hindi namin gustong maging sobrang kumpiyansa o paulit-ulit na ang Tesla ay tunay na gumagawa ng pinakamahusay na robot kumpara sa competition, ngunit iyon ay isang katotohanan na walang sino man ang maaaring tanggihan. Nitong nakaraang ilang buwan, isang nakakagulat na bilang ng mga robotic na kumpanya ang lumitaw sa China at North America. Ang ilang mga kumpanya, tulad ng Unitree Robotics, ay kahit na matapang na magbenta ng isang robot, ang Unitree G1, sa halagang 16,000, kumpleto sa ilang medyo kahanga-hangang specs. Pero so far, promo video pa lang. Sa kabilang banda, ang Boston Dynamics, na nangunguna sa Tesla sa loob ng mga dekada ngayon at sikat sa kanilang Atlas robot, ay hindi kailanman inilabas sa totoong mundo. Nagpasya silang iscrap ito at bumuo ng susunod na generation at mas mahusay na mga robot. Ang Tesla, isang kumpanyang dalubhasa sa paggawa ng mga dekuryenteng sasakyan, ay nakagawa ng 3 magkakaibang generation ng mga robot sa loob ng wala pang 3 taon at nakuha pa nga ang malaking bilang ng mga robot na ito sa mga kamay ng mga customer para subukan nila. Yun ay isang medyo makabuluhang pagkakaiba, kahit na hindi isinasaalang-alang ang teknolohiya. Pagdating sa pagganap ng Optimus, ang bilis nito ay maaring mas mabagal kaysa sa competition at nakikita nating lahat iyon. Ang panunod ng isang linya ng mga robot ng Optimus na gumagalaw sa maraming tao sa kaganapan, ang bawat hakbang ay medyo katamtaman. Kahit na sinabi ni Tesla na ito ay mas mabilis kaysa noong ilang buwan pa lamang. Sa ngayon, ang Optimus ay maaring pumunta ng 2 milya bawat oras kumpara sa kanilang target na 5 milya bawat oras. Ngunit tulad ng nabanggit namin, nasa upgrade phase pa rin ang Optimus, kaya naman hindi sila nagmamadaling ibenta ang mga ito hanggang sa susunod na taon. Kung tutuusin, walang magiging baliw para bumili ng robot na kasing bagal ng isang presidente ng US. Gayunpaman, ang patuloy na tinatalakay ng maraming tao, kahit na 2 linggo pagkatapos ng kaganapan, ay ang paniniwala na maaring hindi kahanga-hanga si Optimus gaya ng naisip namin. Inaakala ng ilan na ang mga robot na ito ay, sa katunayan, ay kinokontrol ng mga tao ng malayuan. Mahing ang mga tugon na ibinigay ng mga robot ay sinasabing na-impluwensyahan ng tulong sa labas. Ayon sa information mula sa iba't ibang mga outlet ng balita at mga talakayan na ipinataw sa X, ang mga robot ng Optimus ay malayuang kinokontrol sa kaganapang naitala sa video, particular na habang ang mga robot na ito ay maaring gumawa ng mga action. Tulad ng payangat ng isang tasa at paghila ng pingga sa isang coffee machine, ang gait mo ay pinapatakbo pa rin ng mga tao, ibig sabihin ay hindi pa sila ganap na autonomiya. Gayunpaman, ang mga robot na ito ay nagtataglay ang ilang mga pangunahing tampok ng AI, tulad ng kakayahang lumipat sa kanilang sarili. Ngunit pagdating sa paggawa ng mas komplikadong mga gawain, kailangan pa rin nila ng tulong ng tao. Sa particular, isang kalahok sa robot event, si Robert Scoble, ang nagpost sa X na hindi talaga gumagamit ng AI si Optimus para mag-isip at tumugon sa mga tanong ng user. Sa halip, ito ay pinapatakbo ng malayuan ng Tesla team. Idinagdag na ang Optimus ay gumagamit lamang ng AI para sa paglalakad. Mayroong malinaw na katibayan upang suportahan din iyon, tulad ng mga robot na may iba't ibang boses o ang kanilang mga tugon ay agarang na sinamahan ng kaukulang mga galaw. Ayon sa ilang mga mapagkukunan sa loob, ipinahayag na ang Optimus ay hindi unang nakatakdang lumahok sa paglulunsad ng Cybercad, ngunit hiniling ni Elon na isama sila sa programa 3 linggo bago. Nangangahulugan ang huli na paunawa na walang sapat na oras si Tesla para mapatakbo ang kanilang software, kaya kailangan ng malayuang operation, sabi ng source. Kaya, tulad ng nabanggit namin kanina, ang pagdadala kay Optimus sa isang pangunahing kaganapan habang ito ay nasa yugto ng pangangalap ng data at maraming hindi natapos na aspeto ay isang matapang na hakbang ni Tesla. Posibleng mabawasan nito ang karanasan para sa mga dadalo sa kaganapan kung magkakamali o nabigo ang Optimus na matugunan ang mga inaasahan. Mukhang maraming namumuhunan ang nakadama ng kakaiba sa likod ng mga kahanga-hangang pakikipag-ugnayan ni Optimus. O hindi lang sila kumbinsido sa pagganap ni Tesla. Ito ay humantong sa pagbagsak ng stock ng Tesla ng 11% pagkatapos ng kaganapan, bagaman ito ay maaring isang reaction sa hindi pagbibigay ni Elon ng detalyadong impormasyon tungkol sa panandaliang diskarte sa kita para sa robotaxi, pati na rin ang mga siyentipikong update para sa FSD, ang programa ng advanced na tulong sa pagmamaneho.
Ngunit ang ilang mga tao ay nag-aalala pa rin tungkol sa mga bot na pinapatakbo ng mga tao sa likod ng mga eksena, at ang karamihan sa kanila ay iniisip pa rin na sila ay sobrang cool, iniisip na ang Tesla ay nakagawa ng isang mahusay na trabaho kung isasaalang-alang ang lahat ay nasa maagang yugto pa rin. Gayon, sa ibang balita na gusto nating marating, ang Cybercabin. Sa isang post sa social media platform X, sinabi ng matagal ng Tesla shareholder at may-ari na si Matthew Donegan Ryan na nakausap niya ang design. Chief ng Tesla na si Franz von Holzhausen at VP ng Vehicle Engineering Lars Moravy pagkatapos ng kaganapan sa We Robot. Ang mga executive ay naiulat na nagbigay ng ilang mga insight tungkol sa paparating na sasakyan, ang ilan ay hindi nabanggit sa pagtatanghal ni Elon. Una sa lahat, wala umanong planong gumawa ng cybercab na may manibela at mga pedal. Gayon, hindi ito nakakagulat dahil ang naturang sasakyan ay malamang na makakaapekto sa mga benta ng Model Y at Model 3, ang una at pangalawang bestsellers ng Tesla. Gayunpaman, itinatampok nito ang ideya na ang pagtaya ni Tesla ay isang kapansin-pansing bahagi ng hinaharap nito sa robotaxi at ang potential nitong baguhin ang paraan ng pag-commute namin. Ang production ng Cybercab ay iniulat na mangyayari sa Giga, Texas bago lumipat sa ibang mga pabrika. Ang sasakyan ay iniulat na magbabahagi ng mga bahagi sa Model 3 at Y na ginagawang mas madali ang paggawa at pagrampa. Maging ang Rollo van ay maibabahagi rin umano ng nakakagulat na bilang ng mga piyesa mula sa iba pang sasakyan ng kumpanya. Tulad ng para sa mga camera, ang Cybercab ay iniulat na magtatampok ng parehong layout tulad ng Model 3 at Y, kasama ang pagdaragdag ng isang front bumper camera na katulad ng isa sa Cybertruck. Itatampok lamang ng Cybercab ang tatlong interior button na binubuo ng dalawang window switch at isang dome light switch. Ang bawat iba pang feature na gustong i-access or i-activate ng mga commuter ay gagawin sa pamamagitan ng touchscreen. At sa wakas, ang Cybercab ay naiulat na hindi gagawin gamit ang bakal tulad ng Cybertruck upang mapanatiling mababa ang gastos, at ang inductive charging system ng sasakyan ay maaring actual na mapatunayang cost-effective dahil nangangailangan ito ng mas kaunting materyales at paglalagay ng kable. Gayon, babalik sa Optimus. Ang pinakamalaking attraction sa pagsasalita ni Elon ay ang pananaw na gawing madaling ma-access si Optimus na sino man sa atin ay maaring magkaroon ng isa. Hinulaan niya na sa paglipas ng panahon, bababa ang presyo ng Optimus sa pagitan ng 20 at 30 grand na mas mababa kaysa sa maraming kotse. Hindi lamang nito ipinoposisyon ang Optimus bilang isang high-tech na produkto, ngunit isa ring mainstreamer na may kakayahang baguhin ang paraan ng pagharap natin sa gawaing bahay at mga pang-araw-araw na gawain. Sa tingin namin, ang mga individual na nagmamay-ari ng mga tindahan ay makikinabang ng malaki mula sa Optimus. Maaari nilang mabawi ang kanilang puhunan sa halos 1 taon at kalahati kung ang panimulang presyo ng Optimus ay talagang nasa 20K. Kung mababawasan ni Tesla ang mga presyong inaakala ni Elon, ang Optimus ay magiging isang mahalagang bahagi ng bawat tahanan. Pangangasiwa ng mga bagay tulad ng mga simpleng gawain tulad ng paggapas ng damuhan at pamimili ng grocery, sa paggawa ng mga bat at maging isang kasama. Binanggit din ni Elon na kayang gawin ni Optimus ang halos anumang gawaing hinihiling dito ng mga tao, mula sa pagtuturo at pag-aalaga ng bata, sa paglalakad sa iyong aso, paghahain ng inumin, o pagiging isang kaibigan na makakasama. Ang pananaw na ito ng isang multitasking robot na maaring natural na makipag-ugnayan sa mga tao ay nagpapakita ng hinaharap kung saan ang AI at mga robot ay hindi lamang gumagawa ng mga particular na trabaho, ngunit nagiging mga entity din na may kakayahang umunawa at tumugon sa mga pangangailangan ng tao. Gayunpaman, ang pagkamit nito ay mangangailangan ng makabuluhang pag-unlad sa AI at machine learning, lalo na sa kakayahan ng robot na matuto at umangkop sa mga komplikadong situation. Ang isa pang kapansin-pansing punto ay kung paano naiisip ni Elon ang pagsasama ng Optimus sa ating buhay panlipunan. Inilalarawan niya ang isang senaryo kung saan nakikibahagi ang mga robot sa mga social na kaganapan, naghahain sila ng mga inumin, at nakikipag-ugnayan sa mga tao sa pang-araw-araw na kapaligiran. Hindi lang nito binabago kung paano natin iniisip ang tungkol sa mga robot, ngunit kinakatawan din nito ang isang makabuluhang pagbabago sa kultura at lipunan kung saan nakatira at nagtutulungan ang mga tao at robot. Gayunpaman, ito ay isang medyo mapaghamong hakbang, hindi lamang sa mga tuntunin ng teknolohiya, ngunit sa kung paano tatanggapin ng lipunan ang mga humanoid na robot sa ating pang-araw-araw na buhay.
Binanggit din ni Elon ang makabuluhang pang-ekonomiya at panlipunang epekto sa istruktura ng ekonomiya habang pinapalitan ng mga robot ang maraming mga manual labor na trabaho at simpleng mga gawain sa serbisyo. Gayunpaman, lubos niyang nalalaman ang mga hamon na kasangkot, lalo na tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng kita at ang mga panlipunang pagsasaayos na kailangan dahil ang mga traditional na trabaho ay pinalitan ng mga robot. Sa huli, iginiit ni Elon na ang Optimus ay maaring ang pinakamalaking produkto kailanman na may potential na pagsilbihan ang lahat ng 8 bilyong tao sa buong mundo. Sa palagay niya, halos lahat ay gustong magkaroon ng Optimus sa isang punto at ang robot na ito ay magiging isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang ambisyosong pananaw, ngunit nagpapakita rin ito ng mga pangunahing hamon sa mga tuntunin ng teknolohiya, pagmamanupaktura at pagtanggap ng lipunan. Sa kabila ng kanyang optimismo, kinikilala ni Elon na ang AI ay may maraming panganib, lalo na habang ito ay nagiging superintelligence. Gayunpaman, nananatili siyang kumpiyansa na kung matutugunan ng sangkatauhan ang mga panganib na ito ng maayos, may humigit kumulang 80% na posibilidad na makakamit natin ang isang positibong resulta. Sinasalamin nito ang malalim na pagmamalasakit ni Elon sa mga issue sa kaligtasan at ethical na nauugnay sa AI, kahit na pinabilis niya ang pagbuo ng mga robotic at automation system. Upang buod, ang pananaw ni Elon para sa humanoid robot na Optimus ng Tesla ay isang medyo ambisyosong pag-asam na maaring lubos na magbago kung paano tayo nabubuhay at nagtatrabaho. Mula sa pagsasama-sama ng mga advanced na teknolohiya na magagamit na sa potential na maging isang pangunahing produkto, ang Optimus ay hindi lamang isang proyektong pang-inhinyero, ngunit isang potential na tagumpay sa kultura at lipunan. Gayunpaman, upang mapagtanto ang pananaw na ito, kailangang malampasan ni Tesla ang maraming teknolohikal na hadlang, palakihin ang production, at tugunan ang mga isyong ethical na nauugnay sa dumaraming presensya ng mga robot sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagkakaroon ng mga robot tulad ng Optimus ay maaring makaapekto sa pakiramdam at pag-uugali ng mga tao. Maaring makita ng ilang individual na kawili-wili at kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng robot na kayang gumawa ng mga gawain sa bahay at tumulong sa trabaho tulad ng nakita natin sa mga gawaing kayang gawin ni Optimus. At maaaring nakakaramdam sila ng relax at hindi gaanong stress dahil alam nilang kayang gampanan ng iyong robot ang ilan sa mga responsibilidad na iyon. Sa kabilang banda, ang ilang mga tao ay maaring makaramdam ng kaunting pagkabalisa o kahit natakot sa pag-iisip na magkaroon ng robot sa kanilang bahay o trabaho. Maaari silang mag-alala tungkol sa privacy o ang posibilidad ng robot na kumuha ng kanilang mga trabaho, ngunit ito ay tila malabong dahil ang desisyon na i-activate ito ay nakasalalay pa rin sa amin. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga tao ay may posibilidad na maging mas komportable sa mga robot na mukhang tao at kumikilos. Kaya naman ang Optimus ay idinisenyo upang maging katulad ng isang tao. Kami ay tiwala na ang Optimus ay nakakuha ng isa sa mga pinakamahusay na disenyo kumpara sa iba pang mga robot. Kahit papaano, hindi nito mapasigaw ang ating mga anak kapag nakita nila ito. Palagi kaming naniniwala na nakakatulong ito sa mga tao na maging mas komportable at makipag-ugnayan sa mga robot sa mas natural na paraan. Tulad ng makikita mo sa kamakailang kaganapan sa We Robot, ang karamihan ng mga dumalo ay naakit dito. Nakaramdam sila ng pananabik sa presensya nito. Ang paraan ng pakikipag-usap at reaction ni Optimus sa mga tao ay maaari ding maka-impluwensya sa kung paano ito nakikita ng mga tao. Maliwanag, ang mga galaw ni Optimus ay hindi kapani-paniwalang nakakatawa, magalang, matalino. At iyon ang dahilan kung bakit malamang natanggapin ito ng mga tao bilang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. At iyon mismo ang dahilan kung bakit palaging sinasaliksik ni Tesla ang mga kagustuhan ng customer bago sila maglunsad ng anumang produkto. Ang katotohanan na kailangan pa rin ni Optimus ang suporta ng tao ay nagpapakita na hindi pa natin naabot ang ganap na autonomiya. Gayunpaman, hindi nito binabawasan ang napakalaking potensyal ng robotic na teknolohiya sa malapit na hinaharap. Maring isang taon o ilang taon na lang bago natin makita ang mga robot tulad ng Optimus na ganap na nagsasarili, na nagbubukas ng malawak na application sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang katotohanan ito ay nag-uudyok sa atin na pag-isipan at paghandaan ang mga makabuluhang pagbabago na idudulot ng mga robot at artificial intelligence o AI. Nais naming tanungin ka, ang manonood, na sa pamamagitan ng paraan, nagpapasalamat kami sa iyo para sa pagtatapos ng aming video. Kaya, ano sa palagay mo ang tungkol sa Optimus, ang robot, at ang kamakailang kaganapan? Mangyaring ibigay ang iyong opinyon tungkol sa Optimus na makokontrol doon ng malayuan sa halip na maging ganap na autonomous. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. Salamat sa panonood ng aming video.
Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang content at gusto mong tuklasin ang mas kapanapanabik na content tungkol sa mga di-kuryenteng sasakyan ng Tesla, tiyaking pinindot mo ang like button at ibahagi ang video na ito. Gayun din, tiyaking nakasubscribe ka at i-on ang mga notification na yon sa paraang hindi mo mapalampas ang aming mga pinakabagong video. Pinahahalagahan namin ang iyong suporta at umaasa kaming makita ka rito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat, manatiling ligtas, at pagpalain ka ng Diyos.